magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinamukha ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magandang umaga po. Ito po si Percy Lapid. Ito naman si Peter Tarasta. Welcome po sa Hatawat sa balita at sa komentaryo ni Kajeria at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Sa pangalan po ni Kajeria, kami po'y muli mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Pero ngayon pong umaga hanggang alas 11 po yata tayo, no? 2 oras pong mapapakinggan kami. At siyempre po marami tayong pag-uusapan. Meron din po tayong mga panauhin dito. Mga magdudulog ng kanilang reklamo at problema. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 11 ngayong araw na ito, ho? Sa ating pong palatuntunan, ang hataw sa balita at komentaryo. Banner headline po ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Ang tungkol po dito sa pagsuporta ng CBCP na maipasa yung pong bill para po sa sa legalization ng marijuana, Peter. Oo. Ano masasabi mo diyan? Alam mo sa akin hindi naman talagang masasabi nating masama yan medically speaking Kasi tama yung sinasabi mo kanina, bagamat sinasabi... Hindi, kasi narinig ko kanina si Senator Tito Soto. Oo. Ang sinasabi niya, tutol daw siya. Bakit daw? Ngayon, kung meron daw, kasi yan daw mga pinagbabasihan dyan sa mga nagsusulong ng legalisasyon ng marijuana, puro salita lang, puro papel lang ang basihan. Para sabing ito'y nakakagamot nga sa mga may mabibigat na karamdaman. Actually, kung nag-iisip lang si Tito Soto, wala naman sinasabing nakakagamot ito Ito, nakakatulong doon sa mga may mabibigat na karamdaman. Oo, kamukha ng epilepsy. Kamukha ng iba pang karamdaman. At kung magsalita si Tito Soto kasi, kumbaga sa babae, akala mo virgin. Na hindi pa nakatikim ng marijuana. Alam naman namin nagmarijuana ka rin nung araw. Diba? Baka nga hindi lang marijuana tinira ninyo Number one, yung marijuana, hindi chemical yan Halaman yan. Halaman. Diba? Ngayon, marami... yung cocaine, halaman din yan maraming nagpapatunay na yan nakabuti sa kanila. Oo. Kaya yan, sinasabi natin tama itong si Congressman Albano At talagang marami nakapansin sa sinasabi niya. Hindi, kung kung totoo sinasabi ni Tito Soto. Ako kasi aminin ko sa inyo kasi dati ko musician alam nyo, nung kasagsagan ng aking karir bilang musician, martial law yun. Martial law. Wala kang masyadong makikitang mga
hindi kamukha ngayon. Dami mong mapupuntahan, ang dami mong libangan, hindi ba, sa panahon natin ngayon. Pati nga, bisyo Sus Mariosep, meron na ba kayo nabalitaan na namatay sa marijuana? Wala pa. O kaya pumatay ng tao, gumawa ng krimen dahil sa marijuana? Wala pa rin. Wala naman Iba dating yan Alam ba ninyo yung marijuana, yung mga gumamit niya nung panahon ng 60s yata 60s, mid-60s hanggang 70s, hindi ba? Yung mga tao na yan, ilang taon na sila ngayon? Uso nun yung mga peaceman yung mga hippie nung araw, di ba? Uso yung Woodstock, yung concert ng Woodstock, yung Beatles, di ba? Uso yan. Pero ngayon, sila yung matitinong tao ngayon Bakit hindi po ninyo pag-aralan yun? Na nung simula nung ginagamit yung marijuana ng mga tao, kahit hindi dahil sa sakit, bagamat ito, matagal nang sinasabi na maraming nagagamot na sakit ito. Tama. Katulad ng sakit sa tiyan, yung iba ginagawan tiyaayan Yung iba nga nun para hindi malamang nagmamariwana sila, gumagawa ng cake. Yung chocolate cake, di ba? Chocolate cake, hinahaluan nila ng marijuana yan. Yun ang kinakain nila. Yun. Ang dami mong kilala yung mga panahon na yun. Ba't hindi nyo pinag-aaralan yung era na yun? Ang hirap dito kay Tito Soto, gusto niya magmukha siyang virgin. Magmukha siyang Virgin Mary. Alam mo yung alaman. Alam naman nating banda ka rin Naging banda rin si Tito Soto nung araw lalo pa kayo, yung panahon ninyo, puro kayo kataran. Di ba? Yung tatlong yan, di ba? Kaya ng alaman, may purpose yan Kaya nandyan yan. Hindi naman ang purpose. Lahat naman ng gamot. Ng marijuana, igulay mo Lahat naman ng gamot Di ba? Lahat ng gamot. May purpose ng alaman. Kinukuha yan sa mga sa mga pananim, di ba? Tama. Ba't nandun si papasukin na natin, di ba? Bisita natin yan Yan, marami tayong bisita Marami kaming bisita ngayon Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ito lang natatawa kasi ko. Di ba ito si Tito Soto nung Vice Mayor kampanya raw laban sa drugs. May ginawa pa siyang libro nung araw. Tungkol sa drugs. Kampanya laban sa drugs. Kamukat-mukat mo nahuli si Chongko Kilala mo ba si Chongko? Nung mahuli si Chongko, tinuturo siya pagkatapos sabi ni Tito Soto, hindi ko kilalaan niya yan. Aba hindi niya raw kilala, pero inilabas yung libro na yung libro pala ang nag-publish, ang tumulong para ma-publish yung libro niya, ang gumastos si Chongko. Sus Mariosep na buhay. Nagiging malilimutin si Tito Soto, no? Oo nga. Yan ang hirap sa inyong mga artista Para kang si Lito Lapid Ang ugali ninyo, malilimutin. Hindi ba? Tignan mo yan, bawal daw itong marijuana. Nakapagtataka nga na, pinagbabawal yan samantalang yung shabu, kaibahan niya sa ibang mga talagang droga. Kasi yung shabu, mga pinroses na yan, may chemicals na yan na kahalo katulad ng cocaine, di ba? Yan, mga nakamamatayan. Pag speaking of nakamamatay, alamin mo ngayon ang dahilan o sanhi na ikinamamatay ng maraming tao sa mundo. Alam mo ba kung ano? Ano? Sakit. Anong sakit? Ang sakit. Diabetes. Tama. Ba't di pinagbabawal yung asukal? Oo nga. Hindi ba? Oo. Isang malaking katarantaduhan Isang malaking pang ilan ang diabetes ngayon sa nagiging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Alam ko, pangalawa yan. Pangatlo. Hindi po lalayo dyan. Maraming namamatay sa mundo ngayon. Kung talaga maraming namamatay pala dyan, ipagbawal nyo yan. Di ba? Yung sigarilyo, nagpa-plastikan tayo. Ito si Tolentino, si Francis Tolindoy, nanghuhuli ng naninigarilyo sa mga public places. Naku po.
Samantalang wala naman silang authority, traffic nga eh. The name itself implies di ba? Traffic enforcers, di ba? MMDA traffic enforcers. Bakit hindi naman nagdadrive yung tao? Naninigarilyo lang, inuhuli ninyo. Traffic enforcer yun. Ay, di ba? Ano karapatan mo manghuli doon? Yung pulis nga, wala ang karapatang manghuli ng motorista eh. Hindi ba? Kung wala naman, hindi naman sila deputized at wala silang pantiket, yan na sa totoo lang. Hindi pwedeng manghuli ang pulis. Mali. Yun ang kaso nun pala, yung inuhuli nilang naninigarilyo, kunyari lang yun. Hinuli nila dahil naninigarilyo. Alam mo kung ano talaga kaso nun? Ano? Driving without vehicle. Driving without a vehicle. May lisensya na. Hinuli na. Kaya sila nahuhuli, mga kaibigan. Alam niyo, dapat ito pag-aralan na rin ito. Kasi itong marijuana, ang pinakasakit lang nito sa naranasan ko. Hindi na ako magpapanggap kasi sabi ko nga sa inyo, musician ako. Walang musician na hindi dumaan dyan. Gumamit. Maraming musician ang nalulong sa mga ipinagbabawal na droga, pero dumaan lahat dyan. At meron, nalulong sila, sumama ang kanilang future, nasira. Hindi dahil sa marijuana yun. Dahil sa shabu. Dahil dun sa mga cough syrup. Wala ka namang ubo, umiinom ka ng cough syrup. Di magkakasakit ka nun. Masama yun eh. Yung marijuana, alam ba ninyo, pinaniniwala na yan yung mga Red Indian nung araw. Hindi ba pag meron silang nakikipagkasundo sila nakikipag-usap, may mga bisita sila. Ang ginagamit nila yung pipe, peace pipe ang tawag doon. Pampakalma yan eh. Yung marijuana. Tawag nga nila dyan, downers nga eh. Ang masamang epekto lang yan, tatamarin ka. Ayan. Magiging tamad ka pag under the influence ka. Yung during na nasa impluensya ka nung marijuana. Pero walang masamang epekto na, tara, mang-hold up tayo. Umanap tayo ng gulo. Pagka nakamariwana ka, hindi ka nagagalit. Yun ang mahirap. Yun ang pinakamagandang epekto ng mga marijuana. Alam mo ba, yung takot na takot ka sa magkagulo o kaya makipag-away ka, takot na takot ka eh. Nagiging mabuti kang mamamayan eh. Nagiging banal ka nga eh. Kulang na lang sa'yo, Biblia eh. Pag nakamariwana ka eh. Walang epekto sa isip ko yan eh. Nakakabuti pa nga. Ang gusto mo lang, makipagkwentuhan ng katatawanan. Minsan hindi gano'n nakakatawa pero tawa ka ng tawa. Di ba? Totoo yan. Totoo yun. Yan nga pagkatapos mong magtatawa, napagod ka, magugutom ka naman. Kakain po, vitamin yan eh. Ha? Di ba kakain ka ng kakain? Ayun na nga anong problema ni Tito Soto ron? At saka ng mga tumututol dyan sa marijuana. Lalo na kung gagamitin niya sa may sakit. Isipin mo, grabe na yung sakit. Kahit ba cocaine ang hinginom, bigay mo na. Total mamamatay na yan Aanin niya pa yan. Hindi ba, ba't pa siya mag-iingat wala na siyang pag-iingatan. Kung ano hilingin niya, bigay mo na. Kung yung ang bibitayin humihiling ng mga bagay, binibigay nila pagbibitayin ba't ito kung itong marijuana sinasabi nilang hindi nakakagaling. Lalong wala kang karapatang magsalita dahil hindi ka naman doktor Yun nga trabaho mo bilang mambabatas kung kami magagrado sa'yo, bagsak ka Balik to grade 1 ka Wala, hindi dapat pinakikinggan ito mga ito. Ang isipin natin ngayon kung ano yung practical. Na maidudulot na epekto nito para sa mga taong may karamdaman. Kahit nga walang karamdaman gusto mo salbahe? Paititin mo na marijuana, babait. Titino. Yung makukulit, yung malilikot na mga tao, yung maligalig, di ba? Paititin mo na marijuana, babait. Kasi matatakot sa may epekto siya na meron kang takot sa iyong puso. Nagkakaroon ka ng... Gusto mo, peace. Peace. Alam mo lang, naging problema ko dyan nung kumakanta ko. Kaya hindi ako umiitit nung araw niyan pagka yung kumakanta ko Kasi ang epekto niyan ganito Isang araw
merong nagpahitit sa akin ng marijuana. Eh di kumakanta ako nung break time hinitit namin doon sa labas ng bar. O pagbalik ko, kumakanta ako ngayon. Ba naramdaman ko, ang pakiramdam ko, kanina pa ako ron. Ha? Matagal ko nang kinakanta yung yung isang kanta na hindi pa natatapos. Hindi ko malaman kung bumagal ako o naging paulit-ulit ako. Pakiramdam ko lang pala yun. Ngayon, ang sumunod na reaksyon, yung kahihiyan sa sarili mo. Hiyang-hiya ako. At pinawisan ako ng bugal-bugal. Ha? Lintik ang pawis ko Sa kahihiyan yun, hindi dahil sa marijuana. Yun na naging epekto sa akin. Kasi nga, dapat ang unang humitit nito yung mga politiko. Kasi mga walang kahihiyan Ang kakapal na ng mukha Dapat kayo kayo may sakit Kayo dapat pahititin ng marijuana, hindi yung mga may sakit Si Tito Soto, para magkaroon ng kahihiyan, kailangan siya muna humitit. Huwag mo kaming lokohin. Ikaw naman Senator Tito Soto. Gusto mo ba kaming paglalangan hindi nga lang marijuana natira mo pati si Pepsi pa Pepsi soft drink pa Percy, ang marijuana, hindi nang galing sa laboratorio yan Nature yan, hindi ka mukha ng sigarilyo laboratorio, di ba Percy? Ito nature hindi, tsaka wala, yun nga pag-aralan na lang nila. Yung era nung late 60s at saka mid of 70s o late 70s, yan yung maraming gumamit ng marijuana Sa pagkakaalam ko kasi inabot ko yung generation na yun. Yung 70s, doon ako. Yung 60s, hindi pa. Pero napapanood mo na, yung sila John Lennon, yung mga peace. Yun ang epekto sa kanila, peace Hindi ba? Pero naging malakas na panawagan yung peace, hindi ba? Laban sa gera, sa Vietnam. Nakabuti yan. At saka yung Woodstock nung araw, di ba? Wala pa mga dangerous drugs noon na ginagamit ang tao. Meron yung mga tabletas, di ba? Mga deadly yun pero bihira ang gumagamit nung araw na yun. Ang very common is marijuana. Kasi nga wala naman at saka hindi addictive yan. Ang addictive, sigarilyo. Tama. Pero ang marijuana, hindi. Kung addictive yan, din daming nabaliw sa marijuana. Wala naman Wala. Meron ba kayong, meron ba silang ginawang study? Ilan ang nasira ulo sa marijuana? Wala naman nun Ilan ang mga nagmarijuana, gumagamit ng marijuana na nang hold up, pumatay ng tao. Di ba? Nang gahasa. Wala naman nun Ang meron, shabu. Iyan, matindi yan. Nung nauso na yung shabu na yan, dumami na ang krimen. Baka nga yung pang ginamit kay Pepsi. Coca-Cola. Diba? Coca-Cola. Kasi Coke Cola yung cocaine Coke. Diba? Hindi, sinasabi ko lang mga kaibigan. Dapat siguro, tama si BCP rito. Kaya lang, meron sila ring certain issues na hindi dapat ipagamit ito. Pero kasi nga, yun bunga ng kawalang malay Tumututol tayo sa isang bagay na hindi naman natin alam. Tama. Diba? Ngayon, para makatutol ka dyan, ba't di nyo subukan magmariwana? Diba? Magmariwana muna kayo. Ngayon, authority ka na. Authoritative ka magsalita. Nagsasalita laban sa mariwana, wala namang nalalaman tungkol sa mariwana. Para bang mangangaral ka tungkol sa sex, hindi ka naman marunong mag-sex. Hindi ka naman nakatikim nun. Ni Albano. Diba? Na yan. Paano ka magiging authority sa isang bagay na hindi mo alam? Na yan, sabi ni Albano, yan, para sa medicinal na pangangailangan, i-regulate yan. Ang katunayan, 64 na kongresista na ang sumama sa kanya. Hindi ka sinasabing nagmamariwana. Hindi, ito Pumayag lang doon sa bill niya. Biro ito, pero totohanan. Dapat subukan magmariwana yung mga politiko. Yan ang gamot sa kapal ng mukha na matagal na nating hinahanap Tama. Hindi, totohanan yan. Gusto ninyo mawala kapal ng mukha ng tao? Pahititin nyo ng mariwana. Saan ba maraming makapal ng mukha? Di ba nasa gobyerno? Ang nakaka-addict, yung politika, hindi mariwana.
Mas nakaka-addict yan, ha? Mas masama yan eh. Lalo na yung natalo. Oh, yan. Nakita mo paulit-ulit tumatakbo. Addict na yun eh. Adik na. Meron naman addict sa pagnanakaw, di ba? Si Erap naman yun. Di ba? Addict na yan eh. Walang rehab yan eh. Wala. Mabuti pa nga yung addict, yung talagang addict sa droga lang, may rehab yun. Oo. Pero itong mga magnanakaw, walang rehab eh. Oo, tama. Ano katunayan? Si Erap nakulong yan. Nagbago ba? Nagbago lang ng ninanakawan sa Maynila. Lumipat lang. Bagong pwesto ha. Pero ganun pa rin ang sakit eh. Hindi ba katakot-takot na pagnanakaw pa rin eh? Kita niyo nga doon sa palengkeng Giniba. Nakita mo yung palengke? Wala yun. Isa pa lang yun eh. Yun yung mga ang tagal na natin pinagsusulat. Nagkatotoo ngayon. Mga kaibigan, napag-uusapan lang ho yan. Hindi naman namin sinasabi magmariwana itong mga kabataan. Pwede yan doon sa mga nasa wastong isip sila. Pwede kayong gumamit niyan. Katunayan sa Amerika, may mga lugar na pinapayagan yan eh. Meron sa Europe nga, libre yan eh. Merong lugar sa Europe na nabibili mo yan kahit sa bangketa. Kasi nga, doon makikita mo, walang epektong masama. Kesa sila ay maghanap ng mga mababagsik na droga, siguro ito solusyon. Itong marijuana. Para wag na, yung ibang possible na maging biktima ng mga dangerous drugs. Hindi na sila humantong doon. Dito na lang sila sa marijuana. Tama. Kasi ito marijuana, hindi addictive yan. Tawanan lang. Tatawa ka lang dyan. Wala eh. Kinabukasan, wala ka ng marijuana. Tapos na. Kaya si Atong, pag nagmariwana yan, lalong tatawa ng tatawa. Hindi na hinto. Ang pinakahinto niya nun, tigil na. Mga kaibigan, may mga panauhin tayo nakakausapin natin. Total 2 oras tayo ngayon hanggang alas 11 po tayo Uunahin na muna natin tong isang may problema. Dumulog sa atin Hindi ko alam ang problema niya pero siya na po ang ating pagpapaliwanagin. Tila yata siya po pinaalis sa bahay nila, pinadlock. Dumating siya isang araw sa bahay nila. Wala na, nakakandado na yung bahay, lahat ng kagamitan nila nasa loob ng bahay. Alamin natin kung ano naging problema niya, bakit po nangyari yan. Andito si kaapelyido ko ito Lapid din. Kasi may nagtatanong sa akin, kamag-anak niyo ba niya si Lito Lapid? Sabi ko, dati ho. Dati. Ngayon binura ko na kasi yan sa listahan ng mga kamag-anak ko. Bakit? Ng mga, ito rin kaapelyido rin namin to. Siya naman ang tatanungin ko, kamag-anak mo ba si Lito Lapid? Ay, dahil na nasabi, hindi ko kilala Andito si Ginoong Edwin Lapid. Sige, Edwin, ano ba nangyari dyan? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa istasyong DWBL. Dito, ang kagandaan sa programa namin, pati hindi nakikinig, binabati namin. Kaya batiin mo rin yung hindi nakikinig. Sa lahat ng mga hindi nakikinig rin, gaya na nasabi ni Kaka Percy, binabati ko rin yung hindi nakikinig. Nandito po ako sa kanya. Si Lito Lapid naman, ayaw na makinig. Ay, bahala siya. Nasa sa kanya na yun dahil wala namang pangkinig yun Sige. Ngayon, nandito po ako sa istasyon nyo upang idulog itong aking problema. Ang aking pong bahay ay binagbili sa akin ng pangalan ni Mirna Barcelo. Binenta sa'yo bahay? Binenta na, nakasanla. Nakasanla? Yeah, nakasanla. May titulo? May titulo. Bahay at lupa? Bahay at lupa. Ngayon, nung nakasanla ito, ako ang nagbabayad sa pinagsanlaan. Hindi, teka muna. May titulo ka mo yan, Meron. Gano'ng kalaki sukat niyang lupa? Itong lupang to square is 200 square meter. Malaki rin yan. 200 Saan yan lugar na yan? Dito sa Punturin, Phase 4, Valenzuela City. Valenzuela City. Valenzuela. Okay. Binenta sa'yo. Binenta. Pero nakasanla. Nakasanla. Alam mong nakasanla nung binenta Hindi, sa'yo? kaya ako naman binayaran at sapagkat nakipag-usap ako doon sa pinagsanlaan niya. Bago ko binayaran siya, pinuntahan ko yung pinagsanlaan. Binerify ko. Totoo talaga nakasanla. Kasi pinagbibili sa akin ng worth 1.2 million. Hindi ko pa kayang bayaran, sabi ko. Ngayon, sige, pupunta natin yung pinagsanlaan mo. Pansamantalang, ako muna,
ang magbabayad ng pagkasanla. Pinunta namin. Nung pagkapunta namin, pumayag naman itong pinagsanlaan. Ngayon, itong Mirna Barcelo, gumawa kami ng kasulatan na babayaran ko hulug-hulugan. Hanggat nabayaran ko na siya, eto, binigyan niya na akong deed of sale na. Bayad na. Ngayon, nung bayad na, may kulang pa akong konti dito sa lending. Sinabi ko sa kanya, kako, konti-konti rin, taon-taon di babayaran ko kayo. Ngayon, dahil sa dahilan ng... Pumayag. Pumayag. Ngayon, sa kakapusan ko, umabot ng siguro 7 taon, di ko nabayaran. 7 taon, pero wala pang mga siguro nung 6 na taon, pinuntahan ko. Nakiusap ako. Ang sabi sa akin, paano yan, tagal man di nababayaran. Anong gagawin natin? Ganito na lang po ako. Sa total, hindi ko nababayaran. Meron naman akong buyer nitong buyer, pagbibil ko na lang, itong buyer na binili ko. Total, nabayaran ko na kay Mirna eh. Wala na po akong bahay ko na. May deed of sale ka eh. Meron ito. Yun namang umutang, merong kasunduan din. Kasulatan din. Wala na sila. Ako na. Ako nang naguhulog. Ako na may-ari. Ikaw na. Oo. Hindi, anong pinangawakan mo dun sa lending? Ito, yung mga binabayaran ko sa kanya. Meron ako Yung magbabayad ka, niliresibuan ako. tinatanggap nila yes. yung bayad mo. Kailan lang, last itong nakarang buwan, nagbayad na ako sa kanyang 20,000. Tinanggap. Yung pala, kaya pala ginagano, pinatatagal, may ginagawa ng hindi maganda itong lending. Pinatatransfer na pala yung deed of sale na tinawagan, inanap yung may-ari mismo, yung Mirna Barcelo, binayaran ng cash yung Mirna Barcelo siguro mga 50,000 para umuwi ng Mindanao. Binayaran sa kasunduan nila, sige, huwag ka nang mag-abol, pirma mo to. Total, hindi, nasa akin pa yung titulo. Yung titulo mo kasi, sanla, yung titulo nasa kanila. Yung Mirna Barcelo, pumirma roon sa kasunduan nila para may transfer. Kaya ako naman, nagulat ako na transfer na nila. Kaya ang lakas ng loob nitong lending. Ito bang deed of sale sa'yo naka-notaryo ba yan? Kompleto. Andito lahat. May pecha naman yan hindi ba? Kaya lang, magkakasuhan na kayo dyan. Ito nga kaya nga talagang nagkawalang hiyaan dyan. Walang yan talaga. Kasi, bakit gumawa ng panibagong deed of sale yung nagbenta sa'yo, samantalang meron na siyang deed of sale na sa akin. ibinenta sa'yo, di ba? Kaya ang nangyari talaga, nawalang niya ako. Ngayon, pinari-open ko ngayon to, gaya ng nasabi ko sa inyo, meron kaming usapin ngayon sa opisina ng PAW, doon na pag-uusapan Public Attorney's Office. Tinutulungan ako ngayon ni si Acosta. Si Attorney Acosta. Siya ang tumulong kasi nabasa niya, walang nga pala itong lending na to. Sabi, ano ba pangalan ng lending na yan? Baka si Erap yan. Muntik na nga Erap muntik na Elisan P. Santiago Jr. Elisan Credit Corporation. Itong pinakawalang niyang credit. Ang daming nagre-reklamo rito. Siguro meron, nung nandoon ng misis ko, 5 babaeng umiiyak, nagmamakaawa. Kung anong ginawa sa amin, ganun din ang ginawa. Nakarehistro ba yung... Yun nga tanong ko, sabi ko nakarehistro itong hilayupak na ito eh. Swerte nga nila, wala ako ron kung nandoon ako. Hindi nyo na ako makakausap, papatayin ko na ito ron. Saan ba opisina niya? Sa Valenzuela? May opisina sa Valenzuela, may opisina sa Cubao. Ba't hindi kayo nag-verify sa City of Valenzuela? Ito nga yung gagawin nung... Kung sila duly registered sila, meron silang business to operate, pagkatapos, tignan din yung negosyo nila. Kaya nga. Babagsak din tayo dyan sa SEC eh. Kaya nga. Hindi ba? Sa SEC na naman. Pero alam ng abogado yun eh. Sasabihin lang nung abogado yun eh. Silang magtatrabaho no, naalamin nila kung merong legal personality na mag-engage sa business yan, na katulad na ganyan, ng lending business. Yes. Alam mo naman yan, lending business eh. Paano ba yan, Peter? Yan yan eh. Maraming legalidad dyan. Unang-unang tanong ko sa inyo, sino nag-padlock ng bahay nyo? Yung mga sheriff na damuhong wala naman alam, kundi puro pinapakitang... Hindi, anong pinagbasihan nila sa pag-padlock ng bahay? Elite na raw, sa kanila na raw. Hindi, may order ba korte? Meron. Na pinapadlock yung may order. Kasi, ang sa akin lang naman, itong order nyo ito, sige, okay lang. Pero, bago nyo naman gawin yan, magbigay naman kayo ng kahit maski mga 6 months extension.
May kuwan ko naman tong pamilya Hindi, ko. paano nakapagpalabas ng order and judge nang hindi mo alam? Walang hearing. Binaypas ako. Walang hearing man lang. Hindi kayo pinaharap. Hindi naman, ito, Ka-Persia, hindi naman ako itong Mirna Barcelo. Akong Edwin Lapid, na nakabili sa bahay ng Mirna Barcelo. Binaypas ako. Kung may utang ako dito kay Elisan Santiago, di sana, tinawag niya ako sa hukuman, sa judge, na naghahanap kami ro, hindi ka na nakakabayad. O ito, magkaroon tayo ng MOA, Memorandum of Agreement. Pag hindi ka nakabayad, gaganyanin kita. Sana ginanon man nila ako. Hindi. Walang patawag sa akin na Dapat, gano'n sinubpuena ka. Wala. Di ba? Wala silang, Wala. anong pinagbasihan ng kaso nila. Ay, wala. Ang Pwede ba pinagbasihan- yun na basta maggagarnish ng property na wala Kinuha ko namang... nga yung history, kaya nga inilalaban ng abogado sa PAW, napunta sa kanilang walang nagreklamo. Sino bang may-ari ng bahay na iilitin ka na lang basta't ililipat? Ayun na nga walang yun. kuwan eh. Kaya sabi ng PAW, tutulungan naman Ayun, kayo. tutulungan naman po ako. Yan naman ang trabaho nila ng Public Kaya lang naman Attorney's po ako Office. rito na sa inyo upang panawagan ko tong Elisan na lending, napakawalang yaon nito. Wag na kayo dyan umutang. Naknuknuk na napakawalang at nagpunta ako dun sa ako, nasabi, mataas na tao daw to. Titingnan natin kung di makukulong. Kung si Erap nakakulong, ito pa kaya? Tama yun, kaya lang. Yan pong mga yan, ewan natin, paano nila nagawa yun, ha? Number 1, yung nagkaroon ng kaso, nag-order ang judge, na wala siyang pinagbasihan. Malatas na tao nga nagbabayad eh. Ultimo nga yung pulis doon na Hindi, pati yung judge, inaharas kami, binayaran daw nila. pwedeng ireklamo yun eh. Oo. Sabihin mo sa abogado na kung po pwede, pati yung judge na nagpalabas ng order niyan, kung maaari, kasuhan sa Supreme Court para mapatanggal. Hindi ba? Paano niya nagawa yun na, halimbawa, may pupunta sa isang judge na, ganito, kukunin ko na yung property ganun eh. Hindi na niya alamin kung anong personality nitong tao para umangkin ng isang property. Ganun lang ba yun? Hindi ba? Peter, di ba dapat merong Meron yan. may May hearing proseso yan. yan eh. At hindi lang hearing, dapat may speaking pa. Nagsasalita ka pa ron eh. Di ba? Tama. Ayan po. Sige, pag-usapan natin ulit yan para natin, kung pwede nating ilathala sa dyaryo. Di ba? Paano to, Ka-Percy? Pupunta ngayon yung mga sheriff. Walang hina naman kami nun doon. Gusto kong kunin yung inaapurang maalis-maalis yung mga dami. Saan ko ilalagay ngayon? Kaya ako naman. Ano ba sabi nung PAW? Yun nga, sabi nung, ngayon pa lang kami mag-hearing ng PAW. Ngayon, itong mamayang 2:00. Ngayon, pupunta yung sheriff dun sa bahay. Hindi, sinabi nyo ba sa PAW na paano gagawin namin Hindi, ang kung gusto ko pumunta kasi ron? mangyari, kung in-hold nila yung bahay ko, i-hold din ko rin sila. Pag-usapan muna, pares kami hindi makakakon doon. Hindi, kasi may order ang court ngayon, kailangan court din ang magsasabi Mag-order, yun. tama. Ng status ko, halimbawa, Hindi, di ba, totoo. na walang Tama pwedeng yun. gumalaw. Yun ang gagawin ko na lang, Persino. Hingi rin ako sa... Pumunta kayo kaagad sa PAW. Saka sabihin nyo kaagad dyan na pupunta na naman doon siya. Wala naman yan kasi may kaso na yan eh. Makakasuhan nyo na yan eh. Di ba? Yun na lang ang laban nyo dyan. Pero siyempre, gagawin nila yung gusto nilang mangyari, di ba? Kaya nga pupunta yung sheriff. Kaya yung mga sheriff sinasapok sa Davao yan eh. Nung anak ni Duterte, di ba? Sinusuntok nga niyan eh. Tapos nakausap ko yung sheriff, hindi naman na niya tama yun. Kaming mga sheriff tumututol sa loob-loob ko, mga gago. Sampaling ka. Hindi kayo masusuntok eh. Gusto nyo, nagpapatayan na yung mga nagdidemolish at saka yung ididemolish. Tapos sasabihin mo, tama kayo. Gago. Diba? Hindi kayo tama. Oo. May tama kayo. Ay, tama. Trabaho ng sheriff yan. Alam mo yung sheriff, humingi lang ng lagayan sa mga makapaglalagay. Pagka mag-e-execute ka ng mga court order, yan. Diyan na pala mga sheriff. Magkano ba? Yeah. Diba? Wala ka nun. Wala. Kaya doon ka muna ha. At meron kami. Mamaya babasahin na natin yan. Hindi, kamag-anakan ko ito kasi lapid din ito eh.
Sasabihin, ba't pati kamag-anak mo, ini-interview mo dyan? Saan lalapit ito? Sa inyo? Hindi ba? Oo, tama. Kanino lalapit ito? Naagrabyado ito. Paano? Alam nga naman sa inyo lumapit. Pagka lumapit ba sa inyo, tutulungan nyo ba? Hindi rin matuwa. Hindi rin di ba? Ganun talaga yung programa natin. Dumadating na pati kamag-anak mo, magkakaproblema rin. Walang self-serving doon, di ba? Tama. Hindi dahil sa in-interview ko siya, dahil kamag-anak ko siya. Ang importante, may problema siya, may dudulog. Sana kung bukas din sila. Pwede silang lapitan para paratingin ang problema ng tao. Siguro may conflict of interest doon, kaya yung self-serving na tinatawag, di ba? Wala, hindi, okay lang yan. May problema Sipin nyo, saan kayo natutulog ngayon? Kamukha itong ko, nakitulog na lang kami sa mga kamag-anak, mga kaibigan. Kailan pa yun? 3 araw nung makalakasan ng ulan, nabasa lahat ng mga gamit, pati mga apo ko nasa labas. May kamag-anak atong katabi, kinuha, tapos sa mga kaibigan. Ito, binibiro ko na lang to, pero malungkot yan, ha? Sipin mo, wala kang bahay. Ang mga gamit mo, hindi mo maisuot. Kahit naligo ka na, parang di ka pa rin naliligo. Kahit diba? Hindi nga ako kumain, busog ako Wala mo, hindi mo maisip. Tsaka alam mo ba kung matulog sila, nakapikit lang Hindi, sa totoo lang, minsan ako, ito, kita niyo, ang salita ko, kala niyo, na-stroke ako. Na-stroke ako, dito medical ko. Sabi nga lang ng doktor, napakatibay ng katawan niyo, Mr. Lapid. Kung di matibay katawan niyo, yung sexual niyo, patay na kayo. Bumalik, wala. Kailan nangyari yung... Andito yung mga kaya nga sabi ng doktor. Noong July 29, nandun na kami. Na-stroke ka na noon, di pa? Hindi pa. Nung dumating tong sheriff na yung mayabang, ayun na, nagkuhan na ako. Hindi naman kasi ako yung Mirna Barcelo. Lapid ako. Ngayon, ilagay nyo dyan sa ang nasa order yung Barcelo. Oo. Ngayon, gusto nyo pala ako palayasin dito, yung palayasin nyo, ang pangalan ko dyan sa sheriff, Edwin Lapid. Ano sabi ng barangay? Wala nga, sabi, binayaran daw nila mga pulis doon, walang pulis na darating dito. Hindi, yung barangay magpapatunay na nakatira ka doon Hindi ba nawala doon yung Hindi, kasi ang laban nila, court order Mirna Barcelo. Hindi, Mirna Barcelo palayasin ninyo, hindi ako. Sa mga tweet, nagkaroon ng kaso sila, yung Mirna Barcelo, pinalayo na nila. Yung Mirna Barcelo kasi, ang may personality dun sa bahay. Ngayon, siya may aring lumilitaw yun nga. Na technical ka ron pero mananalo ka dyan. Kasi una kang nabigyan ng ng deed of sale. Ako meron dito. Kaya lang, medyo mahirapan ka. Dahil kakailanganin mo ng abogado, pupunta ka sa korte, gastos yan. Hindi, kaya nga napunta ako sa PAO. Ang sabi ng PAO sa akin, ganito po, ang sabi ng PAO, eto, magtiis po kayo dahil sa pamasahe ninyo, paglakad, pero kami walang bayad. Pero ipaglalaban namin kayo sa dahilanan, itong Elisan na ito, marami ng reklamo. Baka ikaw sakasakali ang magpapaksa dyan. Pag nakita niyo yung nagre-reklamo, papuntahin niyo rin sa amin. Dahil pinakamataas na tao ito. Iba na nagre-reklamo. Marami. Sige. Okay. Mamaya mag-uusap tayo ulit. Pagkatapos ng ating programa, ano ka muna ron. Minom ka muna ng tubig. Maraming salamat. Hindi, na-stroke pa nga Mayroon pa siyang Isipin mo, pagkatapos nung problema, na-stroke pa. Di bale, mamaya kakausapin natin sila ulit. Samantala mga kaibigan, ilan po muna ang mahalaga mensahe pagbabalita ay hatid namin sa inyo mula po sa 8 Media Broadcasting Network. Magbabalik po ang hataw sa balita at komentaryo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting.
DWBL 1242 A-Tribe Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. On the board! Sige, Samora, to the board! Aray! Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang PAGCOR po mga kaibigan, ito at 24 na magagaling na amateur at professional Pinoy photographers ang nagwagi kamakailan sa 3rd PAGCOR National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy. Ang kanilang mga larawan ay napili mula sa mahigit 7,000 photo entries na naisumitis ng libu-libong photography enthusiast mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ayon kay Maricar Bautista, Assistant Vice President for Corporate Communications ng PAGCOR, ang mga nanalo sa kompetisyon ay nagmula sa magkakaibang kalagayan sa buhay, kasama na dito ang isang may bahay, call center agent, OFW na nakabase sa Qatar, mga college students, kawani ng gobyerno at isang batikang litratista. Ang bawat isa sa 12 grand winners ng conventional category ay nag-uwi ng premium 75,000 pesos at trophy, samantala ay tumanggap naman ng tig 30,000 o 30,000 pesos at trophy ang 12 grand winner sa mobile category. Sinabi ni Bautista na marami sa mga entries na natanggap ng PAGCOR ay nagmula pa sa malayong probinsya gaya ng Batanes, Zamboanga, South Cotabato, Cagayan de Oro, Davao, Misamis Oriental at Camiguin. Kanyang idinagdag na ang libu-libong photography enthusiast na sumali sa kompetisyon ay isang patunay na ang 3rd photography competition ng PAGCOR ay isang malaking tagumpay. Ang oras po natin, 45 minuto makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kasama naman natin sa pagkakataong ito ang mga kinatawan po, mga opisyal at ilang kinatawan ng One Lightning Corporation. Nandito po si Mr. Terence Kenji Ito. Siya po ang pangulo ng One Lightning Corporation. Kasama din po niya ang dealer ng nasabing kumpanya, si Dr. Jason Muyon. At si isa pa hong dealer na si Merlin Malaran. Makakasama po natin sila ngayon. Ito ay may kaugnayan doon sa mga lumalabas ngayon na mga kumpanya na iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission patungkol po sa mga anomalya o kaya yung mga irregularities sa kanilang mga kumpanya. Meron nga yung pinaghahanap pa ngayon, di ba? Yung One Dream. Pagkatapos meron pang ibang mga kumpanya na naglilitawan. Ang alamin natin kasi maraming pangalan ng kumpanya na isinama sa mga lumalabas na balita. At itong mga kumpanyang ito ayon sa balita engage sa similar na pagninegosyo, kamukha niyang ng networking business, mga kaibigan. Ito, alamin natin kung paanong nangyari na napasama itong One Lightning Corporation dyan sa mga binabanggit na yan na kumpanyang isinasailalim ngayon sa investigasyon ng Securities and Exchange Commission. Mr. Kenji Ito, pwede pang ipaliwanag ninyo kung paano napasama yung pangalan ng One Lightning Corporation?
Guys, good morning sa inyo lahat. So, ayun po, explain ko lang po kung bakit, no. Nagsimula po to nung yung company namin nung August 16, and then nung nag-start kami, blindfolded po kami sa mga terminologies na ginamit namin, pero hindi po kami investment. Iko-correct ko lang po, hindi po kami investment. Sa madalit sabi, kaya napasama yung pangalan ng One Lightning ay inuugnay kayo sa investment scam. Ngayon po ang sinasabi nila, suspected scams daw po kami. Yun ang term na ginagamit nila, suspected, pinaghihinalaan. Yes po. Ngayon August 15? August 16 kami nag-launch. So, nag-launch last year yan. Last year. Anniversary pa lang namin kagabi. Okay. Nilaunch ito August 16. Pagkatapos, ayun po, nagkaroon po kami ng first advisory nung March 10. So, ang sabi po nila, we don't have a secondary license to sell investment. So, sa amin naman po, hindi naman po kami investment. So, yun po yung, kumbaga, sinasabi rin namin sa kanila. And, nag-comply na ho kami sa lahat ho ng kailangan sa SEC. Lahat ng kailangan nila para at least maging compliance with the SEC na ho tayo, no? And then, until now, kompleto na ho. Pero hanggang ngayon wala pa rin ho nangyari, wala pa rin pong actions na binibigay sa amin or bigla ho kaming pinending. Nung nung March pa, no? Bali March 10 po yung unang advisory, pero nung March 11 nag-file kagad ho kami ng ng parang motion for reconsideration. So coordinate po kami sa kanila. Unang-una, anong dahilan at inilagay kayo sa ganong status? Yun nga po, dahil po sa mga terminologies na nagamit namin nung nagsimula kami. Ang ibig sabihin? Ano yung ibig sabihin ng terminologies? Kasi gumamit po kami ng mga terms na like profit sharing na mali ho pala sa paningin ho nila. Pero anong nangyari po, syempre kami po, pumunta ho kami doon is para i-correct na rin ho yung mga terminologies na nagamit namin. Din nung na-correct na namin lahat, as in pati yung business model, pinalitan namin. Pero until na wala pa rin hong result. Hindi, nung unang-una, di ba nag-register kayo sa SEC? Yes po. In-advise ba kayo nila o meron man lamang silang mga, yung sinasabi, halimbawa, na sa ganitong business na ina-applyan ninyong kumpanya, hindi pwedeng gamitin itong mga ganitong terminology. Wala naman silang ganon. Ano yun? Wala po. Ang nakakapagtaka po, no, kasi bago kami magkaroon ng advisory number 1 is wala mo lang ho kaming notice ho na nakuha. Sana ho nagkaroon muna kami ng notice, and yung process po kasi is 10 days lang. March 10 is yung unang advisory. March 12 is yung second advisory. Then yung March 20, yung cease and desist order. So 10 days lang po ang pagitan. Na-issuean kayo ng cease and desist order. Opo. Pero meron kayong ongoing na kaso dito? Meron case, hindi naman po siguro case, no, pero investigation po. Pero yun nga po, kami nakikipag-cooperate ho kami sa kanila, and nag-seek nga ho kami ng audience with Chairperson Herbosa. Pero nung time na nagkaroon na ho kami ng settlement, kasi sila na ho mismo nagbigay din sa amin ng parang settlement offer para at least maayos na. Nung nag-comply naman ho kami, magbabayad na kami, biglang tinaasan pa ho nila yung settlement offer, no. Okay pa rin ho sa amin kasi pinapanindigan namin na kami ay legal, and nagko-comply kami sa lahat ng kailangan nila, pero after nun wala na ho kami nakuha na update. Hindi na kayo sinasabihan kung tungkol dun sa status ng kaso, pero nagbe-verify naman kayo sa SEC. Meron pong lumalakad ho naman sa SEC, no, yung mga attorneys natin, no, and pero napakabagal ho ng proseso kasi it's been 5 months na nilalaban namin to sa SEC, so maraming dealers na naapektuhan sa kabuhayan nila or sa negosyo nila. Hindi, anong basis nila kaya na bakit kayo pinagsabihan na kayo ay suspected pinagsususpetsang involved sa anong tawag doon? Investment. Siguro ho, yun nga po, napasama kami siguro lately kasi ang daming nagputukang mga investment scams, no? So kami naman, no, ang stand ho namin, yung ibang kumpanya, wala namang problema, bigla nang nawawala yung mga may-ari. Kami naman ho, andito na yung problema, 5 buwan na ho yung problema, nilalaban ho namin, pero bakit ho naisama ho kami doon? Anong kaibahan nung One Lightning Corporation
doon sa sinasabi nilang investment company. Yun naman ho kasi is puro mga pera-pera lang ho. 'Di ba ang pinag-uusapan doon? Wala akong produkto ho yung iba. Yung iba naman ho, mga 4% per day. Alam mo yung hindi alam kung saan mo hahanapin yung porsyentong ganung kalaki. So, yung iba naman ho talaga, ako sa tingin ko ho, hindi naman scam yung iba, na mismanage lang, nagsarado yung kumpanya, kaya inano sila scam. Opo. Di ba meron din kayo itong kumpanya ninyong katunayan na hindi kayo investment scam, meron kayong mga produkto na ibinebenta, hindi ba? Para dito sa mga yes po. And wala naman po, ang sabi po kasi nila, parang dapat daw ho may investment contract daw ho kaming, meron daw ho kaming investment contract na ini-issue daw sa mga dealers namin, kaya kami nasita. Pero wala ho kaming ganun eh. Wala ho kaming ganun. So, yun po yung nakakapagtaka. Yung bang mga customer nyo, hindi nag-i-invest sa inyo? Product purchase po ang termino, ang anong ginagawa nila. Kumikita ho yung tao dahil sa produkto hong binibili nila. Pero namumuhunan sila. Oh, yes po. Lahat. Opo. Para sari-sari store naman yan eh. Opo, and lahat naman po ng networking company, so ganun. Di ba, pagka bumili ka ng produkto, ibebenta mo para for ano rin, di ba? Ano sabi ni SEC? Bawal ba yun? Actually, po, nung nagkaroon kami ng meeting with Chairperson Herbosa, is, nung tinignan niya ho yung papel niya, sabi niya, direct selling na to ha. And ang sabi niya sa NBank meeting is ipapa-reopen niya si One Lightning kasi nakita niya na nakapag-comply na kami doon and direct selling na to. And after nun, wala na ho kami nakuhang update. Ang sa amin po, yung oras po, sobrang napakahalaga sa mga tao. Siyempre, nagke-create po ng confusion sa kanila na siyempre parang lumabas pa sa TV na ganon, 'di ba? So napakalaking bagay na imbes na yung mga tao, yung moral nila tumataas sa nangyayari, bumababa. Kami ho, continuous pa rin po yung namin parang namin pagpunta namin ng SEC or paghingi namin ng Dito sa mga kumpanya na binanggit ng SEC, yung bang lahat na yan lahat ng yan nakapending kamukha ng One Lightning? Yung iba ho kasi talaga nagsitakbuhan na ho hindi na Opo, kami po yung pinakauna ho na nakapag-comply ho sa lahat. So, doon po kami nagtataka kasi nung nagiging dahilan kaya bakit hindi natatapos yung kaso o hindi inaaksyonan? Ayun po yung medyo nakakapagtaka kasi siyempre kung ako po yung nakaupo po sa SEC at nakita ko po yung sabihin na natin nagkaroon ng problema yung isang kumpanya pero lumalapit sila sa akin, so dapat ako yung mag-assist sa kanila kung ano yung naging problema dahil sa kanila ako kumuha ng license, 'di ba? And doon ho yung kumbaga, nakikipag-cooperate naman ho yung tao kung ano ho yung mga dapat itinama naman ho nila. So, dapat, sana ho, nagkaroon ho ng aksyon. Meron ba kayong mga kliyente na nagreklamo na formally? Laban sa inyo, ha? As of now ho, wala pa naman ho, no? Pero nung time na yun ho, wala pa ho. Pero habang tumatagal, syempre, we cannot please everybody kasi ho sa ginagawa namin na move, no, sa 5 buwan na yun na maraming hindi kumikita. So, syempre, yung iba naman dyan medyo nagpapanik na, lalo na't may lumabas na parang investment scam, investment issue. So, syempre, iniisip nila na ganun ho yung kumpanya, no? And hindi ho nila nakikita yung mga efforts na ginagawa namin, yung pag-ayos namin ng mga lawyers, 'di ba? And yung pag-ayos namin sa SEC, hindi ho nakikita ng mga ibang dealers yun. Hindi nila alam yung ginagawa nyo rin na action, ano? Opo, hindi. Kailangan malaman nila yan para di ba? Maging aware sila sa action na ginagawa ng mga officials ng inyong kumpanya para hindi sila gaanong mababahala, hindi ba? Opo. Actually, sa kanila po nung una, very supportive po silang lahat. Pero dumating na ho kasi yung time na, yun na nga ho, 5 months na po na nag-aantay yung tao na yung iba hindi kumikita. So, syempre, andun yung part na syempre, naapektuhan na ho sila. So, kaya nga, pero ang maganda naman po, no, kasi ang ginagawa ko right now is kami na ho, kasama po yung mga dealers ho ng kumpanya na naiintindihan ho nila kung ano yung ginagawa naming move kasi very selective po kami sa taong pinapaalam namin yung mga galaw namin. Excuse me. Ngayon, para at least,
mas maganda ho kasi yung lalabas na ho kami na may resulta na, hindi yung puro nag-update kami sa kanila na wala pa hong resulta. So, ang maganda naman ho ngayon is yun nga, kami mismo, lumalapit na ho kami sa, nagpapa-interview na po kami para at least malaman na ho ng tao kung ano hong nangyayari. Ayun, oo. Ba't hindi kaya kayo, sinubukan nyo bang gumawa ng sulat? Kasi siyempre, official naman yung ginagawa niyong pakikipag-ugnayan sa SEC, di ba? Subukan sumulat, lahat ng mga dealer o yung mga clients ninyo nakapirma na hinihiling sa Securities and Exchange Commission na madaliin yung kaso sapagkat nagiging dahilan yung yung pagkalugi ng mga tao, di ba? Nababahala sila dyan. Nasisira yung kanilang yung kanilang focus dun sa trabaho, hindi ba, sa negosyo nila. Kaya maapektuhan yung kanilang kabuhayan. Meron ba tayong ganong hakbang na ginawa na? Actually po, meron na po kaming ganong ginawa. Kasi marami pong mga dealers natin na concerned po sa company kasi andun po yung nagbago yung buhay nila. Natulungan ho sila ng kumpanya. So sila ho mismo gumawa na rin ho ng ganon, no? So, ang maganda naman sa mga, ang nagiging problem lang po is yung mga bagong mga dealers namin na hindi talaga alam kung ano po talaga yung si One Lightning, kung ano po talaga si company. So, andun yung part na syempre, hindi naman ho nila kami personally kilala, no? And so ang nangyayari sa kanila, nagra-rattle or nagpapanik po sila. Opo. So pero nung ito ibig sabihin, hinto na rin muna yung mga transaction ninyo sa ano? Actually nag-stop na ho kami kay kay One Lightning, no. Pero yun nga po kasi ang binigyan nila ng cease and desist order is yung old business model namin. Pero meron na ho kaming new business model. Opo. So kung ang ginawa ko kasi ng SEC is bawal talaga yung complan, dapat yung cease and desist mismo sa kumpanya. Pero hindi po, doon lang ho sa business model. Ayun. Pero binago na ho namin. Na yun nga po yung sabi ko kanina, nakita po mismo ni chairperson na compliance na po yung yung business model ho natin. Oo. Ito may nagtatanong sa atin nag-text sila, no? Kapersi, pakitanong kung magkano interest ng pera monthly. Wala ho kaming ganon. Hindi ho ganon ang takbo nito, kaya nga pinaliliwanag nila sapagkat ang kanilang negosyo ay hindi po kamukha nung hindi investment ho ito, hindi yung maglalaga ka ng puhunan mo, kundi yung produkto nila ang ibebenta mo. Kapalit nun, syempre, meron kayong ibabayaran sa kanila. Parang tindahan lang yan, ganun lang yan. Kukuha ka sa pabrika, ikaw naman, dealer, ibebenta mo yung kinuha mong produkto, di ba, na binayaran mo rin sa pabrika. Opo. Ilawin natin, Mr. Ito, na halimbawa ako, kliyente, paano ko kumikita ng malaki? Paano nangyari yun? Kumikita po kayo sa sa mga direct sales commission. So yun po yung isa po nating earnings, no. And doon po sa products na binibili ninyo, meron din po kaming ginawa po na na parang rebates na dahil bumili ka ng produkto, entitled ka para kumita ka doon sa binili mong produkto. Yun po yung ginawa natin. Ilang percent average? Actually, wala po kaming percentage. Ang sinasabi lang ho ng tao, kinumpit lang ho nila na may percentage, pero wala ho kaming ganon. Opo. Dahil sa ang dinig ko, sabi nyo, maraming bumuti buhay. Kaya ang contention ko, malaki naging porsyento kinita niyan. Opo. Actually, iba-iba po kasi yung kinita ho ng tao. Pag yung tao masipag, kikita ho talaga ng malaki. Pag yung tao po medyo hindi ho masipag, hindi po sila kikita ho ng malaki. Meron ako narinig nun na sabi mo 70% or something. Hindi, sa business model po na ginawa ko kasi namin, no? So, yung ibang companies po kasi, syempre, mas malaki yung earnings nila kesa sa mga dealers. Sa amin po, binaliktad po namin yung concept. Mas okay po na mas maraming kumita sa organization namin, kahit maliit ho lang yung kita namin. Ang importante is yung maraming, yung magkaroon ng income. Wala bang punasek doon? Wala naman ho sila naging problema doon. Pagsalitain natin yung mga dealer, no? Kasi sila yung mismong naka-experience ng rito, ng kanilang
pagkita dito sa One Lightning Corporation bilang mga dealer. Tanungin natin si Dr. Jason Muyon at saka si Mr. Merlin Malaran. Pwede sila magsalita tungkol dyan sa nangyari na yan dyan sa One Lightning ngayon. Sa estado ngayon ng One Lightning. Anong epekto nito sa mga kasamahan ninyo na dealer dito sa One Lightning Corporation? Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Bali yung epekto po, malaki po yung naging epekto nitong SEC na CDO na binaba sa company ho namin dahil apektado ho lahat ng kabuhayan. No? Marami ho din kasi sa amin na nag full-time na rin dito sa company. And like ako na lang ho, personally ho, isa ho kasi ako sa pioneer na miyembro nito. No? Ang background ko ho kasi professional po ako, 20 years po ako nagtrabaho, no, as an employee. Hotelier po ako and then naging travel agent. And nakilala ko po sila Kenji, no, si Press Kenji sa previous networking company, no. So doon po kami nagsama muna and after ho doon kasi mga top earners po ito, no, yung chairman po namin tsaka yung president. Nag-decide nga po sila na magtayo ng company, no? So doon ko nakita yung concept nila, nakakaiba ho doon sa mga existing or mainstream na networking companies. Kasi nga yung sinasabi ho ni Kenji kanina is that marami ho kasi sa kanila, sila ho yung kumikita pero yung mga nasa ilalim nila hindi ho yun talaga kumikita. So yun ho yung problema kasi nga yung concept ng traditional networking companies, 80% ng earnings goes to the owners. 20% lang yung pinaghahatian ng mga miyembro. So kung mapapansin ho ninyo, no, ang history ho ng networking sa Pilipinas, marami hong nagmimiyembro dito, palipat-lipat ng kumpanya. Kasi nga, hindi kumikita. Katulad ko, naka-anim ho ako na networking companies, kumita lang ho ako yung previous company namin, pero hindi rin ho ganun ka-significant as compared dito sa One Lightning Corporation. So dito ho, nung nakita ko ho na maganda ho talaga yung concept at nakakatulong ho talaga, ayun ho, mga kamag-anak ko, mga kaibigan, no, yun ho yung una kong binentahan ho nung concept, ng produkto ho namin. And marami ho sa kanila talaga ang kumita. Ngayon, dahil nga ho dito, unfortunately, marami naman ho ngayon affected ho yung kabuhayan. Kasi marami na ho na, meron ho akong mga tawag ho na downlines, ano, or mga tao na nasa distribution network ko. May mga engineers ho doon, nalagpasan ho kasi yung kinikita nila as a full-time engineer dito ho, nung nagtrabaho ho sila dito sa One Lightning Corporation. So ang ginawa ho nung iba, nag-goal sila na pag nalagpasan na, magpo-full-time sila. Unfortunately, nung nag-full-time sila, eto na ho, dumating na ho yung sa SEC. So ngayon ho, ang dami hong namumroblemang mga dealers dahil wala hong trabaho, no? And yung iba ho talagang, sabi ko nga, nakakadurog ho ng puso, no? Kasi yung iba nagpapagamot, no? Dito ho nila kinukuha yung pagpapagamot nila, nagpapadialysis, nagpapakimo. So yun ho, yung mga tao na apektado. So ang sinasabi nga ho namin sa SEC, sana ho pag-aralan din ho muna sana nila yung kumpanya ho namin, no? Kasi ang nangyari ho parang yung investigasyon na ginawa nila napakababaw ho, no? In fact, bago ho binigay yung first advisory, nakarating na ho sa amin, no, na may media leakage, no? Si Miss Salve Duplito minessage na sa Facebook yung isa sa mga dealers ho namin. Sino yung Duplito? Sa ano po siya, sa ANC, no? Sa media personality po siya. Kilala po siya sa more on finances. So kaya ho yung sinasabi niya, karamihan, marami hong naniniwala sa kanya. Ngayon ho, ang nangyari ho doon, minessage niya yung isa sa mga dealers namin at sinabi niya, i-pull out niyo yung pera mo dyan dahil titirahin niya ng SEC. So this was prior doon sa first advisory na binigay sa amin ho ng SEC. Tapos ho, in-interview niya ho si Press Kenji. Unfortunately, yung interview na yon, iba ho yung lumabas sa media. So ngayon ho, ang tanong ho kasi namin, sa lahat ho ngayon ng mga networking companies na may mga problema, kami lang ho yung may pinakamabilis na advisory and CDO. Ibig sabihin, parang kami lang ho talaga yung nakita nila. Ngayon, parang lumalabas niyan, merong gumawa ng problema para isama kayo ng Securities and Exchange Commission sa iimbestigahan ng mga korporasyon. Actually, yun nga ho ang iniisip namin. And
sa palagay ho talaga namin, meron hong outside of SEC and outside of our company na gusto ho talaga kaming tirahin or pabagsakin. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, yung concept po kasi na na-create nila is totally different ho doon sa mga traditional networking. So, ang pagkakaalam ho namin, marami hong na-threaten ng mga companies. Yun. Dahil marami hong lumilipat ng mga miyembro ho nila sa amin. In fact, bago ho to lumabas yung first advisory, nasa Singapore po kami noon. Dahil balak na ho namin mag-open ng branch sa Singapore. And isa ho sa mga top earners ng isang malaking company, hindi ko na lang ho papangalanan, lumipat ho sa amin. So, sa Dubai din ho, although wala pa rin kaming office doon, may mga members na ho kami doon. And karamihan din ho sa kanila, galing din ho sa ibang networking companies. Ayun. So siguro ho, baka naisip po nila na dahil yung concept ho namin medyo kakaiba at hindi ho nila kayang tapatan yung business model na nagawa ho ng kumpanya, doon ho kami dinali. Hindi. Ano kaya, aware kaya o hindi aware ang SEC na merong nagpapakana para isama kayo sa ganyang kalokohan, di ba? Yun na po siguro yung hindi ho namin alam. Pero malinaw ho nung time na yun, wala ho nagre-reklamo sa amin. Wala naman nagko-complain. Wala nagko-complain na dealer kasi lahat sila ho, masaya sila sa kinikita nila. Tsaka ganun naman na talaga sa gobyerno, dapat ang iimbestigahan mo yung reklamo. Kung wala naman reklamo, ba't ka naman mag-iimbestiga, di ba? Obviously, parang ano yun. Parang nangaharas ka. Parang may harassment yun. O kaya, maaring may gumagamit sa kanila na hindi sila aware. Na may mga taong nag-uudyok sa kanila na ito silipin ninyo ito, imbestigahan ninyo ito. Dahil sa merong naaapektuhan na business interest nila. Ganun din, di ba? Parang ganun yung sinasabi niyo na merong nanggaling sa ibang kumpanya na lumipat sa inyo. Top earner siya rin sa dating kumpanya niya pero hindi siya masaya, lumipat sa kumpanya ninyo dahil mas maganda ang income na kinikita ng mga nandiyan sa kumpanya ninyo. At kung titignan ho natin yung reklamo po, nag-originate po siya sa Zamboanga. Na dito sa Metro Manila, wala naman nagre-reklamo. Then, nagulat kami, yung reklamo na nagmula sa Zamboanga, na itong taong to, never naman naming nakita. Branch ba kayo doon? Wala. No? Posibleng, alam nyo, madali naman yung complain Kasi nga, sa investigasyon, hindi lang basta complain, kundi yung validity rin ng complain Hindi ba? Baka mamaya, pwede rin magpapabricate ka ng complaint. Pagkatapos, yung bang complainant na sinasabi ninyo lumabas doon sa Zamboanga, nakita nyo na ba yun? Nakaharap nyo ba yun? Binigyan ba kayo ng pagkakataon sa isinagawang investigasyon na makaharap nyo yung nagrereklamo laban sa inyo? Hindi nga po Hindi ko namin nakita kahit anino ng tao. Hindi, walang due process yun pagka ganon. Dapat, yung complainant, bigyan ng pagkakataon yung inaakusahan na makaharap yung nag-aakusa sa kanya. Hindi ba? Ganon dapat po yun. Yun ang sinasabi natin na madaling gumawa ng kwento Pero to prove is another story, hindi ba? Kasi prior ho niyan, wala naman ho kasing tumatalbog na cheque na ini-issue ni company, So lahat ho yan, nagki-clear ho yan, So yun ang sinasabi namin, lahat ho kumikita talaga and sinishare ho yung business. So doon ho kami nagtatakam, bakit ho nag-complain yun, Kung talaga yung complainant na yun, legitimate ho yung complaint niya. And hindi ho talaga namin nakita yung taga Zamboanga na ho yun. Magbabalik ho tayo, Babalikan natin sila. Kasama ho natin mamaya si Mr. Merly naman ang magpapaliwanag sa atin. May mga text na rin ho tayo. Yung mga gustong magtanong ho dito sa mga bisita natin, pagkakataon nyo na po, 0977-342-1644. Diyan po kayo pwede mag-text o kaya tumawag kayo sa ating landline 412-0288. Yan po, makakasama natin si Mr. Kenji Ito, ang presidente po ng One Lightning Corporation, si Dr. Jason at si Merlin Malaran na mga dealer po ng One Lightning Corporation. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Hataw
sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. 8 Trimedia Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Ang oras po natin, mga kaibigan, meron na po tayong 15 minuto makalipas po ang alas 10. Nandito na po tayo sa programa sana nila Dr. Salinel, no? Ito pong kalusugan ay kayamanan, pero pansamantala po tayo muna ang humahalili at kasama pa rin ho natin ang mga opisyales ng kumpanyang One Lightning Corporation. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBright. Magpapatuloy po tayo. Kanina nga nabalikan natin, nasabi natin na parang merong ano niyan kasi sa negosyo kapag kayong merong mga naiinggit, di ba? Tulad niya, nabanggit niyong merong nanggaling sa ibang kumpanya na lumipat sa inyo. Posible rin na ang gumagawa nito, hindi nalalaman ng SEC na merong gumagamit sa kanilang mga tauhan kahit hindi siya itas dahil nakausap niyo yung chairman Maganda naman ang pakikiharap sa inyo ng chairman at saka nakita niya na ginawa ninyo yung mga dapat i-comply, hindi ba? Pag hindi sila aware, ibig sabihin diyan sa itaas na posibleng sa ibaba merong nangyayaring nakikipagsabuatan kung hindi man din alam nun, nagagamit sila nang hindi nila nalalaman. Nandito po magsasalita naman yung isa pang dealer na kasama nila, si Mr. Merlin Malaran. At Doc Jason Muyon pala, si Merlin pala ang kaharap ko. Good morning po sa lahat, no? Pakilala lang po ako. Ako si Dr. Jason Muyon po. I'm a medical practitioner for how many years already? No, so isa po ako sa mga taong natulungan ni One Lightning Corporation, no. Alam naman po natin na sa practice po ng pagiging doktor, actually very noble po kasi na profession 'yan. Hindi naman po laging kumikita. Meron po minsan kawang gawa 'yan . Katulad po sa experience ko, may mga pasyente na minsan salamat lang
masaya ka na. Ngayon, meron bang lumapit sa inyo na salamas lang, Doc? Salamas. So, ganun po, ano? So, isipin po natin ngayon, nung pumasok po ako sa ganitong klase ng negosyo at dinagdag ko sa kabuhayan, inaral ko po siya. Hindi, maganda yung sinasabi mo, Doc, eh. Kasi minsan, nasabi ko na rin yan. Di ba, ang objective ng medisina, eh. Kaya ka nag-aaral niya, yung mga doktor. Dapat ang pinaka-primary objective niyan, yung... tumulong po eh. Gamutin muna yung sakit. Tsaka na yung pera, hindi ba? Totoo po. Nangyayari, nabaliktad eh. Medyo yung business muna bago na yung tulong, di ba? Kasi pag wala kang pambayad, di ka muna gagamutin. Matagal kayo sa pagpa-practice? Actually, nasa almost 8 years na po ako sa practice, ano? So, bago kayo pumasok? Actually, ito pong One Lightning Corporation, idinagdag ko po to sa aking, kumbaga, sources of income. Which, ang nangyari po talaga, itong kinita ko dito sa One Lightning Corporation, nasurpass niya po talaga yung kita ko being a medical practitioner. Sabi ko nga po, hindi ko man matulungan yung mga tao lahat na sabihin na bigyan ng kabuhayan, dito po nagkaroon ng linaw na meron po akong mga, hindi naman lahat ng pasyente, pero meron po akong mga kaibigan, tao na syempre ang ginusto ko lang din po makatulong. Dahil nakita ko ang vision ni company na napakaganda, napaka-unique nung kanyang business model, na posible talaga na kumita ang tao. So ano pong ginawa ko, sinama ko po sila. So pinabili ko sila ng produkto. Ngayon yung pong mga tao na yon, na-experience din po nilang kumita. So sabi ko nga po, hindi naman natin itataya yung reputasyon natin bilang doktor kung etong company na to ay scam. Yun nga lang po, ang naging problema kasi talaga, dahil siguro doon sa maling terminology na ginamit namin at the same time na i-comply naman na namin, syempre po marami pong buhay talaga yung naapektuhan. Meron po akong mga nasa grupo rin na senior citizen na kumbaga po nag-retired na sa pagtatrabaho. Ano pong ginagawa nila, no? Bumili rin po sila ng produkto, nagpakalat din po sila ng produkto, nagbenta rin po sila ng produkto dahil po yung additional na kinikita nila, being a retired person already, malaking bagay po sa kanila yon. Ang concept nito, kung di ako nagkakamali, Doc, Mr. Ito at Mr. Muyon, yung pong kuwan nito, marketing. Marketing business ito practically, no? Yung concept niya, no? Yan pala yan ang ngayon. Kasi napagkakamalan nga, ang kaibahan nga po nung sinasabi, napasama yung One Lightning dyan, dun sa investment scam na wala namang katumbas na produkto. Na inilalako yung mga tao. Kundi maghahanap ka lang ng hihinga ng pera. Eto, maghahanap ka ng bebentahan mo at magbebenta ng produkto. Kaya practically ito, kuwan ito yung marketing business, hindi ba? Idagdag ko na rin siguro, no, Mr. Percy, na yung iba ho kasi ang iniisip nila sa ganitong negosyo, yung mga naunang sumali, yun lang ho yung talagang kumikita. At yung mga nahuhuli na ho, yun na ho yung hindi kumikita. Pero dito ho, kung sino ho yung mas masipag, mas malaki ho talaga yung kinikita, regardless kung nauna kang sumali or nahuli ka. No, so yun ho yung concept ng negosyo. Yan ang kaibahan kung halimbawa construction worker ka. Kahit anong sipag mo, walang pupuntahan yung kung hanggang dun lang yung gagawin mo. Hindi ba? Katulad ng isang araw kasi, nalungkot ako mayroong isang construction site dun sa lugar namin, nadaanan ko. Nagbubuhat sila ng buhangin. Dahan-dahan akong dumadaan. Nung paglingon ko rin sa mga construction worker, nakita ko yung isa nung ipasan sa kanya yung sako ng buhangin. Nangiwi yung muka Yung ibig ko sabihin, ganun kahirap yung pinagdadaanan ng mga tao na pwedeng magkaroon ng opportunity kung malalaman nila na merong ganitong pagkakataon para sa kanila. Hindi ba? Pagkatapos ganyan na nangyayari kung maapektuhan yung mga tao, di ba? Imbes na umunlad yung buhay niya at bumaba doon sa mas mababang antas ng mga tao, hindi ba? Kasi
marketing lang bibili ka ng produkto, ima-market mo, hahanap ka rin ng tao na tutulong sa iyo mag-market din. Hindi ba? Nabibili rin ng produkto. Bumili ka ng produkto, minamarket mo, parang puhunan mo na yun. Di ba? Tsaka yung produkto, hindi ho basta produkto lang ho siya. High quality po yan. In fact, na-awardan po kami ng super brands, no? Seal of approval po yan, no? Bihira ho yan nakakakuha ng super brands na award. And isa ho kami sa network marketing company na pinakamabilis na nakakuha ho ng ganyang award. And yung mga may-ari ho namin, na-awardan din ho yan ng Young Entrepreneur Award, no? Ng Asia Pacific. Citation. So, medyo multi-awarded na nga ho yung company. And yun nga yung sinasabi namin, una maganda yung produkto, hindi ho kami scam dahil may produkto ho na binibili ang tao and kumikita ho ang mga tao sa pagbebenta ho ng produkto. Kasi ang network marketing ho, ang concept ho nito, tinanggal lang natin yung middleman no? So kumbaga, diretso from the company, doon sa dealer, siya na mismo yung nagbenta, imbis na yung komisyon na ibibigay doon sa middleman, sa kanya na binigay. Kaya malaki ho yung income. Ina-advise nyo ba sa public na yung mga nagpupunta sa inyo na gustong mag-engage sa ganyan, na mag-market din ng product ninyo, ina-advise nyo ba sila na ang tawag dito na kung sila hahanap ng mga kumpanyang ganyan na sasalihan, sinasabi niyo ba na kung walang kapalit na produkto, walang katumbas na produkto na ibinebenta o minamarket, wag silang sasali? Di ba karaniwan nangyayari yung scam dun sa mga wala namang produkto? Opo. Part ho ng business presentation ho namin yan na ginagawa ho sa opisina or yung mga seminars and even po sa mga trainings namin. So maigpit ho namin sinasabi yan sa mga miyembro or mga dealers na lalo na ho yung mga ini-invite ho ng mga dealers namin, no, as guests, na ang kaibahan ho talaga ng scam, no, kasi ang network marketing ho talaga is a very legitimate, no, and a reputable industry. In fact, multi-billion po yan, no, lalo na po sa Amerika, no, and dating back to mga 50s pa po yan, no. Ito po yung mga Amway, no, yan po yung mga isa sa mga nag-umpisa ho ng mga multi-level marketing. Yung mga pumapasok na produkto rito galing sa ibang bansa, mga spirulina, kung ano, sa networking yan Apo. Yes. Kumalat yan hindi ba? Totoo po. Na nakakagamot kung saan-saan, di ba? Iba-ibang mga produkto. Yun nga po maliwanag kasi kami nung araw, meron kaming recruitment agency nung araw. Pero kami mismo ang kumakampanya na mag-ingat din sa mga illegal recruitment. Hindi lang sa lisensyado, hindi lang sa hindi lisensyado, kundi pati sa lisensyado Hindi ba? Opo. Katulad ng mga may business din na ganyan, nakaregister din sila Kaya nga nag-iimbestigahan SEC Ang kahirapan nga nung nakaregister ka, pwede ka nilang imbestigahan. Pero yung hindi nakaregister, hindi nila maimbestigahan. Parang illegal recruitment. Walang sanction ang labor dun sa walang lisensya. Paano kang isasanction nung labor at saka ng POA? Wala naman sila isasanction sa'yo dahil wala kang lisensya. Hindi ba? Pero sa kabila nun, marami pa rin ang nabibiktima. Kahit kailan pa yan? Napakatagal ng panahon niyang kampanya na yan laban sa illegal recruitment. Pero hanggang ngayon, marami pa rin nabibiktima. How much more itong ganitong klase ng negosyo na pinapasukan ng mga tarantado. Hindi ba? Papasukan ka sisingitan ka talaga pagka yung merong magandang negosyo, merong makakaisip na gumawa ng paraan paano ma-engage sa ganyan na tatarantaduhin yung trabaho katulad niya mga wala namang produkto, paniniwalain ka na lalaki yung pera mo, wala naman silang produktong kapalit. Ako, ilang beses na pinapayagan ko lang. Kung minsan naghihikab na nga ako Meron nagle-lecture sa akin wala namang produkto dahil sa inilapit ng kakilala, ine-entertain mo. Minsan pinakakain ko pa nga sa bahay pero hindi ako naniniwala doon. Sabi ko nga, kung walang produkto, huwag kayo maniniwala. Di ba? Opo.
And ang concern lang ho siguro, no, yung bang katumbas nung produkto, halimbawa, bibili sila, yung bang ibinabayad nila talagang katumbas na produktong ibinibigay sa kanila? Actually, yes. Opo, yung package ng products. Opo, ganun. And nagsimula lang ho siguro yung investment issue or investment scam, no, nung may lumabas lang talaga na issue sa SEC. Pero kinokorek po namin na hindi po kami investment. Yun. So, yun lang po talaga. And nung lumabas yung sa ABS-CBN, no, yung suspected scams, yun ang tingin ng tao, talagang parang investment na. Pero hindi ho ganun. Kiniklear ko lang ho sa lahat ng tao. Example talaga dyan, yung marketing concept yan concept yes. ng marketing yan. Halimbawa, yung malalaking multinational corporation na, manufacturer naman sila. Halimbawa, Johnson & Johnson, hindi ba pinagsasara na mga pabrika niyan dito? Bakit? Ginawa lang marketing na lang. Kasi hindi na sila kukuha ng labor, kanya-kanyang style ng yes. ng marketing yan Hindi ba? Pagmamarket ng mga products. Babasahin muna natin Ito marami na kasing text dito. Galing kay Critzy Danau Valencia. Ako po si Critzy Danau Valencia, dealer ng OLC. Natulungan po kami ng OLC pati pamilya at kamag-anak namin. Marami po ang umaasa sa OLC dahil marami po ang kumikita sa pagbebenta ng product. Sana po tulungan natin ang kumpanyang maganda ang hangarin, lalo na po ang BODs. Ano yung BODs? Board of Directors. Board of Directors, napakabubuting tao. Sana po wag nilang hayaang mawala ang OLC. OLC, kaming dealers po ang nakikiusap. Salamat po. At saka, eto lang simple lang yan inimbestigahan. Kung tumakbo sila, okay Hindi na nagpakita. Di ba? Nagtago na, kamukha yung hinahanap, hanggang ngayon hinahanap. Hindi, ito. Sila pa ho ang nakikiusap na kung maaari, magkaroon ng resolution yung investigasyon na ginawa ng Securities and Exchange Commission doon sa One Lightning Corporation. Baliktad Pagka walang yaka, magtatago ka na. Ganon din ang illegal recruiter. Pagka may nagreklamo, magtatago lang. Kung lisensyado, katulad nila, lisensyado sila, hindi ba? Duly registered sila sa Securities and Exchange Commission. Hindi yung nagpaparegister lang, pagkatapos, pagka nagka-aberya, magtatago. Sige, ito pa si Ed Cabantol. Good morning po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga dealer ng One Lightning Corporation at natulungan ng aming pamilya. Kawawa naman po ang mga batang may-ari ng company dahil marami po silang natutulungan. Sana maging fair ang ating government, hindi lang po pera para sana maging pera-pera, sana maging labanan. Hindi lang daw pera-pera. Ba't may pera-pera ba dyan? Sa SEC? Wala naman pa siguro, no? Hindi ko namin alam. Pero pa lang. Pero, puro pero pa lang, kaya nakapending Alam po natin kung gaano kadumi ang sistema ng gobyerno, wala po silang due process na ginawa. Nasa loob po ng SEC ang sindikato mismo. Baka naman wala pang sindikato, baka lang mayroon pang kwan. Abangan natin, di ba? Kaya nga sila hunaan dito para manawagan di ba? Yes. Para makarating sa kaalaman ng Securities and Exchange Commission yung dapat na maging aksyon nila. Pati na lalo na yung mga involved dito sa business na ito, malaman ninyo na may ginagawa at kung ano na ang estado nung kaso. Actually, hindi naman kaso Wala namang demanda di ba? Investigation lang Yung estado lang nun kung ano magiging hakbang. At mabuti na yung nalalaman po ninyo. Ito naman si Lucky Lin Wong ng Hong Kong. I am Lucky Lin Wong from Hong Kong. Dealer po ako. Ang kahit po anong mangyari, hindi kami bibitaw and will support 100%. Ang mga OFW here in Hong Kong, ang mga natulungan ni OLC at hindi po pinabayaan. Salamat po. Yun,
galing pa pala sa Hong Kong yun, no? Bayan nyo, pag nagpunta tayo dyan, kukontakin natin ang One Lightning Corporation. Kasi marami pala member dyan. Actually, even sa international, malaki na ho yung, yung market natin. Or marami na ho nag-member ho sa atin. Saan bansa ba meron tayo? Dubai, Canada, meron na sa Canada. US, meron na rin po UK, Singapore. Japan, dami kong listener dyan, ha? Singapore, Canada, meron na rin. Nung panggabi tayo. Marami na ho. Yan. More or less, ilan na ang distributor ninyo? Thousands po. Thousands. How many thousands? Opo, thousands. Thousands. Kaya mo, mamaya, bigyan kitang thousands. Thousands. Ito pa isa. Isa po ako sa dealer ng OLC na makapagpapatunay ng hindi lang mga nasa taas ng company ang kinikita o kumikita siguro, no? Naging dealer po ako a month before ma-issue ang CDO. Yan. At kahit may CDO na po, ay patuloy pa rin po nagbibigay ng kita ang company. Kaya pakiusap lang po sa SEC na i-lift na ang CDO at tanggalin sa kanilang advisory ang OLC. Sa media naman po, sana po matuto kayo mag-verify ng facts bago i-report. Hindi po ako kasama ron. Sa nagre-report ng ganun. Hindi. Tama yun. Kay Salvi siguro yun. Tama naman yun Bakit? Ang dami naman gumagawa ng ganyan ngayon sa media. Hindi ko sinasabing pero maraming loko-loko rin. Teka muna, balik tayo dito. May sasabihin pa kayo Magandang masabi nyo na lahat yan habang ika nga po para nalalaman ng mga, especially mga membro nag-aalala, di ba? Opo, siguro sundan ko na lang ho yung last comment na yun. Yung sa media rin ho, pakiusap na lang hindi ho namin na sa media, sana ho nga ho, bago sila mag-report, i-verify ho nila muna yung mga important facts, no? Dahil talaga hong malaki ho yung pinsala, no, na nagagawa ho nila sa kumpanya na kapareho ho namin. Maibilang ka po, no, sa mga suspected scams, malaking dago ko sa amin yon dahil kami ho, no, marangal ho kami nagtatrabaho, ginagawa ho namin itong negosyo dahil alam ho namin kayang baguhin ho nito yung buhay ng pamilya ho namin at ng mga taong malapit ho sa amin. Tapos may mga anak din ho kami na maliliit pa, at para ho sabihin na kami mga scammer, no, medyo masakit ho yun, no, dahil hindi ho namin itatayao na ang reputasyon ho namin na inalagaan ho namin ng matagal. May doktor ho dito, may abogado, may financial director, iba-iba hong mga profesyon, mga OFW, yun nga yung kanina ho na nag-comment kanina, marami hong mga OFW na ho na umuwi na rin ho ng Pilipinas dahil ho na nataputan na ho, nalagpasan ho yung income nila doon ho sa trabaho nila dito ho, no, na ginawa nila yung negosyo. So sana ho sa media, bago ho tayo maglabas ng mga report na ganyan ho, no, wag ho tayong padalos-dalos kasi unfair ho, no, doon sa mga nasa list ho na yan. Meron ho talaga dyang scam na alam din naman ho namin. Pero marami din ho doon sa listahan na yon, mga legitimate ho yun na naghahanap buhay lang ho ng marangal. Sabi nga lahat ng gubat may ahas. Kung dito nga sa media, hindi ba? Ang dami rito nakakuha lang ng ID kung saan-saan dyan, press. Pagkatapos nangongotong. Trabaho ba ng media yun? Media na. Iinom sa club, libre. Pag-uwi, may sukli pa Gusto, may sukli pa. Maraming tarantado rito, nagpapanggap. Meron dito, smuggler. Nagpapanggap na na media man, di ba? Extortionist, Kaya kung nababalitaan nyo rin yun sabi nga, kahit saan daw gubat, meron talagang ahas. Ganun talaga ang lahat ng profesyon. Ito pa. Bago ba ito? Hindi. Ito pala yun, yung nananawagan sa media. Baka meron pa kayo idadagdag. Idadagdag ko na lang din po, no, na totoo po yung sinabi ni Mr. Malara na sana po nananawagan po kami na
sabihin po, kredibilidad po at reputasyon namin ang nakataya rito. Hindi po kami scammer at hindi po kami tumatakbo. So, nandito po yung company namin, ang One Lightning Corporation, para ipakita po sa tao na kung ano po yung vision ni company na tumulong. Hindi po para manloko ng tao. So, sana po, hinihiling lang din po namin na sana mabigyan din kami ng fair and square na laban para ipatunayan namin na ang aming company basically is hindi scam at syempre po base na rin doon sa mga dealer na mga tao na natulungan din talaga ni company na gumanda ang buhay. No? Nabanggit nyo kanina lahat ng professional, meron dyan, may abogado, wala kayo komentarista. Di ba? Hindi, biro lang. Kasi may kaibigan ako na ganyan ang ang line of business niya. Isa siya sa nagpupunta siya sa iba't ibang bansa. Actually, kumakanta siya pero yung pagkanta niya hobby lang. Elvis Presley nga yan eh. Si June Espinosa. Bakit yun? Legal naman yun. May product naman yung laki na rin yung kumpanya nila, hindi ba? May produkto rin na ibinebenta sila. Nakakatikim din ako nung mga produkto niya minsan. Nagdadala siya. Kaya yun lang, simple lang ho eh. Ang pera, bago mo bitawan, kailangan may kapalit, di ba? May kapalit yun. Kung walang kapalit, magbibigay ka ng pera, yun, maliwanag na tanga ka pag nagbigay ka. Hindi ba? Wala namang kapalit eh. Binigay mo yung pera mo. Katangahan na yun. Katulad sa illegal recruitment, reklamo tayo ng reklamo na biktima ako ng illegal recruitment. Nung panananawagan dyan sabi, pagka mag-apply ka, verifikahin mo yung pangalan ng kumpanya doon, pupunta ka lang sa POA o kaya magbukas ka na lang ng internet. Makikita mo na kung ang isang ina-applyan mo lisensyado o hindi. Di ba? Simple lang po gumamit lang tayo ng common sense. Ngayon, mag-iimbestiga tayo pagkatapos wala namang pinagbasihan yung investigasyon. Hindi po maganda yan sa magiging imahe ng Securities and Exchange Commission. Bali ba sa kwento ni Mr. Ito tsaka ng mga opisyal dito, maganda yung yung kung makitungo sa tao, yung chairman ba yun? Chairperson po. Chairperson, ano pangalan? Herbosa, Teresita Herbosa po. Babae. Si Ginang Herbosa. Magandang base dun sa sinabi ninyo Kaya maaring hindi nakararating sa kanila yung nangyayari sa ibaba. Siguro next time sa pagsulat ninyo, sila nang umaksyon sa itaas. I-address. Sa kanila na i-address at sila na rin ang gumawa ng immediate na hakbang, hindi na yung dito pa sa ibaba sapagkat matagal na marami nang naapektuhan. Siguro ako naman nananawagan siguro ako sa lahat ng bali dalawa unang-una sa mga dealers natin. Andun yung part na marami man lumalabas against sa atin pero still andito pa rin kami at hindi kami titigil na ilaban kung ano man yung pinaglalaban natin dahil naniniwala kami na kung ano yung nilalaban natin is kung ito yung totoo, no? So siguro na misinterpret lang tayo or na misunderstand tayo pero at least alam natin kung ano yung totoo. Sana wag kayong mag-alala kasi nandito naman kami, no? And wag kayong mag-worry kung ano man yung lumalabas sa balita kasi kami naman mismo ginagawa namin ng move and nagka-counter naman din tayo doon kasi hindi naman din tayo ganon. So sa SEC naman siguro ang panawagan ko lang sa inyo is sana maging open din kayo sa amin kasi nakikipag-communicate kami sa inyo and kahit sa ipatawag nyo kami sa SEC anytime, mag-a-adjust po kami, pupunta kami dyan at lagi naman namin inaasikaso talaga na makapaghanap na ng result dyan, no? So humihingi na kami ng tulong sa iba't ibang channels para at least mapabilis yung proseso kasi napakarami dealers namin ang syempre tinatamaan or kumbaga naapektuhan na. So panawagan lang siguro bilang tao. Yun lang Maraming salamat. Marami pa tayong text dito, basahin natin Si Diana Lynn Dapun. Magandang umaga po. Ako po si Diana Lynn Dapun,
Isa po ko sa dealer ng One Lightning Corporation. Kami po ay retired na at dito na po umaasa sa company ng One. Sana po maayos na. Sana po maging fair po ang media. Maawa naman kayo sa mga umaasa po dito. Ayun, si Diana Lynn Dapun. Ito naman from Texter 4192. Leader po ako from Singapore ni One Lightning siguro, no? Dati po akong VP ng isang regional bank. Ito, Vice President ng isang bangko. Dito at binlag po ako ng isang vlogger na merong hidden agenda kay One. O yan, no? At dahil sa vlog na kumalat, naapektuhan ng bangko at pati ang trabaho ko at reputasyon ko. Salamat po. May kumikilos pala talaga. Yun ba, may ginawa ba kayong aksyon laban dun sa mga na gumagawa niya sa internet? Actually wala. Kasi sa network marketing business kasi lahat kasi may free will para sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin. And ang masakit na part doon is yung kahit nakakaapak na sila ng ibang tao, gagawin nila na kapag na manira na para at least maprotektahan din nila kung ano yung kumpanya nila. Na which is wrong kasi kung iisang industriya tayo, dapat i-uplift natin yung industry, hindi po yung magsiraan tayo sa industriya. So given meron pong mga scam, pero uulitin ko, meron hong maayos na kumpanya. Hindi, ganito pwede mong gamiting medium yung internet, Facebook, kung ano-ano. Pero kailangan responsible ka rin. At meron namang kaso yan Lalo na ngayon, approve na yung batas laban sa cybercrime. Hindi ba? May libel na yan, cyber libel yan. Kung hindi niya mapatunayan, ito namang mga account na yan, pwede naman makita yan dahil may mga IP address yan, hindi ba? Correct. Pwede rin gawan dapat ng hakbang yan dahil kung wala naman silang basihan, sisiraan ka lang. Isipin mo yung vice president ng isang bangko dun sa Singapore, masisira reputasyon dahil sa irresponsible. Pwede ba yung magta-type ka lang ng comment mo ron sinira mo na yung reputasyon wala kang responsibilidad. Actually, ang ginawa ho niya, kasi aware ho ako dyan sa case na yan, nag-file ho siya ng police report sa Singapore. No? Tapos, ina-action na naman ho agad. In fact, tinanggal ho yung vlog na yon. No, mabilis ho ang action ng Singapore sa ganyan Ayun. Ngayon, ang naging problema lang ho is nakarating din ho yun sa parang monetary board ng Singapore dahil malaking bangko ho yung pinagtatrabahuhan niya. And since nasira na nga ho yung, kumbaga yung damage was done, no? Yung sa reputation niya, ang hinihingi lang ho sana para ho mabigyan siya ng consideration ng bangko was the CDO lifting na inaantay ho namin. Ang problema ho, wala nga hong CDO lifting, so parang wala ho siyang proof doon sa bangko. Ang bigat, Sipin mo, apektado yung niya ron, profession niya doon, nasa Singapore siya. Actually, marami hong naapektuhan dahil ho sa CDO. Dahil sa advisory ho and sa CDO ng SEC. Kaya ho kami nananawagan din talaga kasi kahit yung ibang, ang nakakalungkot doon, no? Kahit yung mga ibang dealers natin na yung iba housewife, yung iba professionals, yung iba empleyado, parang ang tingin tuloy sa kanila ng mga tao, dahil doon lumabas doon sa balita, is scam. So kaya ang gusto namin hong mangyari is total nakapag-comply naman ho kami sa lahat, and kung kahit sa anong sabihin nilang kulang pa at magko-comply kami sa lahat talaga, is ma-actionan na ho at magkaroon ho ng proseso na. Kasi pagka nahirapan kayo magpaliwanag na hindi kami scammer sabihin nyo lang, hindi kami si ERAP Hindi, ito pa, marami pang text dito, basahin muna natin. Mula po sa texter na 5173, good morning po, may-ari din po ako ng isang networking company. Meron po akong alam na maraming naapektuhan na companies dahil sa ganda ng marketing plan nila. Marami pong nainggit sa company ni One Lightning. Sad to say, pera-pera na lang ang nangyayari dito sa Pilipinas. Maraming pinapabagsak na bagong company ang matagal na company. Hindi, kahit sa politika, ganyan dito, pera-pera na lang. Binibili nga boto Di ba? Nung bago mag-eleksyon ng 2013, sabi namin, naku, wag na kayong palolo ko kay ERAP. Convicted na yan Plunder ang kaso niyan. Abay, binoto. Akalain mo.
doon ko natuklasan na walang pagsisisi sa una eh. Laging sa huli, di ba? Di ba? Hindi pa na-invento yung pagsisisi sa una. Akalain mo yun, sa huli. O yan, di nagsisi, di ba? Pero huli na po. Tutuloy ko lang to meron po sa SEC na nanghihingi mismo ng pera. Sa mga company na umano'y suspected scam. Mabait po ang magagaling ang mga BOD. Salamat. Hindi, dapat imbestigahan din yan. Dapat makarating yan sa mga top officials ng Securities and Exchange Commission kahit wala pang nangyayari. Kasi ba't mo antayin may mangyaring ganyan? Makakabuo ng sindikato yan pagka tumagal yan. Kaya dapat sa isang ahensya ng gobyerno pagka may nangyayaring irregularity, dapat inaaksyonan kaagad eh. Isa lang gumagawa dati niya sa Maynila, si Mayor Lim lang. Si Erap hindi. Meron kang illegal. Ang gawin mo, umanap ka ng dyaryo yung susulatan. Purihin mo si Erap. Ang daming krimen sa Maynila, di ba? Araw-araw, lintik ang pinapatay dyan. No? Ultimong anak niya nga na, biktima dyan eh. Si anak ni Erap, yung staff niya, hinold up dyan. Na-dyaryo yun eh. Hinold up sa taxi, nakasakay. Eto pa, yung puri ng puri sa kanya, yung matandang bruha na mangkukulam, na ang barangay peke, walang constituent, walang karapatan maging barangay chairman. Isipin mo yung anak, hinolda pala sa Adriatico, tapos sinusulat, magandaan niya, peace and order sa Maynila. Di loko-loko, di ba? Ganun ang gagawin mo. Pepekein mo yung situation. Kailangan gagawa ka ng imbento. Pwede mo bang imbentohin yan? Kundi nangyari yan, pwede. May nangyayari, realidad yan eh. Hindi mo pwedeng takban yan. Hindi katulad ng illegal terminal yan, pagtatakban nyo. Ayan po, eto, thanks for reading my comment. Sabi ni Mike Dancel, I know hindi po kayo katulad ng ibang media practitioner. You gave our company the chance to prove and hindi kami scam. More blessings po sa inyo at sa OLC. Yun. Salamat din po, Mr. Mike Dancel. Texter from 2255. Ako po at buong pamilya ko po ay mga dealers ng OLC. Ang asawa ko naman po nag-resign mula sa kanyang trabaho para mag full-time sa OLC. Napakalaking tulong po ng nagawa sa amin ng kumpanya. Nakabili kami ng mga bagong sasakyan na ngayon ay pinaparentahan namin. Kung hindi po dahil sa OLC, wala po kami magiging dagdag kita para sa mga pamilya namin. At buod pa rito, nadagdagan din ang aming kita dahil sa pagbebenta ng mga dekalidad na mga produkto ng OLC. Ngayon po, dahil sa nakapile na kaso sa SEC, nabawasan ang aming kita dahil hindi na kami makapagbenta ng mga produkto. Napaka-unfair na kaming mga nagbabanat ng buto at nagtatrabaho ng marangal para makatulong sa pamilya ay huhusgahan bilang manloloko. Tama nga naman yun. Yun nga sinasabi natin kanina. Diba? Yung vice president ng bangko, yung nasa Singapore. Diba? Isipin mo, naapektuhan yung kanyang pagtatrabaho doon sa bangko, vice president yun. Hindi overnight yun na siya natulog ngayon, kinabukasan vice president na siya. Di ba? Abay, earned yun, earned. Katulad niya, sisiraan mo yung reputasyon sa Facebook lang. Sa isang comment mo lang, marami kang nalason. Hindi ba? Daig mo pa yung daig mo pa yung, ang tawag doon, yung lason, yung nalason doon sa probinsya. Nakakain ng cyanide. Cyanide. Isipin, dito pala yung sago. Sago. Yung tea. Kaya hindi na ako umiinom yan milk tea. Delikado yan May cyanide diba? Dahil lang doon sa isang comment na irresponsable. Kaya dapat ito netizen, medyo rin tayo, medyo umayos-ayos din tayo. Minsan wala na tayo sa ayos. Kung mag-comment tayo, yung vice president na yun, ang naging, niya ngayon, hinihintay niya ngayon, malip itong
cease and desist order para siya makabalik sa kanyang trabaho bilang vice president ng bangko. Binibigyan pa siya ng pagkakataon. At eto lang gusto natin liwanagin. Wala yatang kaso eh. Wala namang kaso, One Lightning eh. Nag-issue sila ng cease and desist order. Wala po. Walang pinagbasihang kaso. Walang kaso eh. Yun nga po, yung complaint sa Zamboanga na hindi nga ho namin nakita yung complainant na yun. So, doon ho. Pero yun ho, yung sinasabi nga ho namin dito, lahat ho kinumply ng company. Kasi pati ho yung settlement offer, sa kanila ho nanggaling yung amount, kung magkano. Tapos tinaas ho nila. So, nag-agree din ho si company. And aside from that, first time po sa history ng... Tinaas pa nila. Tinaas ho. Okay naman din po sa company na para lang humatapos. Okay lang sa amin. Ito pa nga ho, no? First time sa history ng SEC na mag-mandate sila na magkaroon ng escrow account ang company. So sa amin lang ho yun ginawa. And escrow account? Sino nakapirma sa escrow? Hindi, yun nga po, yun ho isa sa kondisyon nila daw para doon sa settlement offer. So kami ho, ang company ho, nag-agree ho doon sa escrow account. Ang gusto nga lang ho nila, 3 months lang. Pero si company, sige ho, 1 year na yun yung sino mag-escrow? Kayo? Kami ho. Ang One Lightning ho. In at case saka? Hindi, balis ang One Lightning mag-escrow account ho para kung may mga magko-complain in the future, pwede hong doon supposed to be. Gagarnisin doon. Opo. Hindi, ang escrow account sila ang ano mo ron. Ang ka-escrow mo ron, ang security parang ganun nga lumalabas. Pero wala ho tatlo yun, pati bangko. Yung depository bank, hindi ba? Tatlo yung escrow eh. Wala po sa ruling ng SEC yun eh. Wala, no? Wala. Pero sa recruitment yun ginawa eh. Sa mga recruitment agency ng POEA, ganun ang ginawa. And sa amin, okay lang po yun. Matapos lang ho. Pero sila pumapayag. Isipin ninyo, wala naman pala sa patakaran ng Securities and Exchange Commission na magtakda sila na dapat magkaroon ng escrow deposit ang mga kumpanya. Bakit dito ni-require nila? Pagkatapos pumayag naman, anong dahilan at pinepending hanggang ngayon? Yun na ho yung huling balita na, yun na yung hindi na ho kami nagkaroon ng balita nun after nung escrow. Kasi yun na po yung ina-expect namin. Actually, maraming dealers ho namin yung nag-iyakan nung nalaman nila na parang nagkaroon ng escrow na parang akala ho nila matatapos na. Baka nagkamali kayo ng pandinig. Baka scarecrow yung... Scarecrow yata yun eh. Hindi escrow eh. Wala bang time frame na ibinigay sa inyo? Actually, 30 days, 60 days? Wala po. Yun nga ho, wala ho eh. Ang mandate naman kaya ng nag-iimbestiga sa inyong unit ba ito? Ng SEC? Opo, yung EIPD. Yung EIPD. Ano ba ang mandate nila bago nila tapusin ang isang kaso? Dapat siya may time frame. Lahat ng meron yan eh. Hindi pwedeng pe-pending mo habang buhay hanggang gusto mo. Ano ka, si Binay, want to sawa? Diba? Ang gusto ni Binay sa politika, want to sawa eh. Hindi pwede yun. Dapat ino-observe natin yung yung mandate. Kung ano yung hanggang saan lang kayo, hindi pwedeng lumalagpas kayo masyado na yun, di ba? Bali ang mangyayari ho kasi talaga, desisyon na lang ho ang inaantay. Desisyon na lang. Kasi lahat nga ho, na-comply na ho namin. Ngayon, ang masakit pa ho rito dahil do sa CDO na to, pati ho yung bank account ho ni company, napilitan hong isara. Dahil nga ho yung sa bangko, nagpalabas ho ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng parang red flag or advisory sa mga bangko na itong mga suspected na companies na ito, huwag tatanggapin. So binigyan ho ng deadline ng company, ng bangko ang company, and yun nga unfortunately hindi ho na-extend yung nire-request ho ni company na dapat yung issue ng niyan si ERAP hanggang ngayon di binabalik yung ninakaw, talo na sila sa kaso, di ba inatulan yan, ibalik mo niya yung ninakaw mo sa Sandigan Bayan. Ngayon nilaban pa nung waterfront company yung si Gatchalian kasi siya ang dami ng kwarta ni ERAP. Na-desisyonan at lahat. Hanggang ngayon, hindi pa binabalik yung pera. Ba't yun hindi ma-issuehan? Ibalik mo. Court order yun. Sandigan Bayan order yun. Decision yun eh. Kasama sa paghatol sa kanya na siya convicted plunderer. Diba?
Sir, bali actually, ano ba? Si Rap? Ay, hindi. Yun, iba pinag-uusapan natin. Sir, actually, yung sa ano naman namin, yung sa bank account, no, humingi kami ng extension before nun sa BDO kasi hanggang June 30 lang dapat. Pinagbigyan kami hanggang July 30. Ngayon, kung maililift daw yung CDO, tuloy-tuloy yung pag-operate ng yung sa bank account. Unfortunately, yun nga, hindi ko kami nabigyan ng extension na kasi until now, hindi pa rin nalilift yung CDO. Ayun. Ito, may isa pang text. Basahin natin. Abot pa to. Dealer po ako ng One Lightning. Nakakalungkot po na ang mga tao, even the government, naniniwala agad sa mga sinasabi ng mga anonymous persons sa social media. Ito nangyari sa OLC is mostly based on a rumor. Ayan. Sige, medyo wala na po tayong oras eh. Dahil naghihintay na po ang Katapat at Karancho na susunod sa atin. Pasasalamatan ko lang baka meron pa silang gustong sabihin. Si Mr. Terence Kenji Ito, siya po presidente ng One Lightning Corporation. Nakasama po natin, napapakinggan nyo ngayon, si Mr. Merlin Malaran at si Dr. Jason Muyon. Mr. Ito, ano pang meron ka pa bang parting words na gusto sabihin? Siguro ang pinaka-importante ho sa lahat is yung yung tiwala ho sa kumpanya, no. Kasi yun nga ho, kung kami naman ho is hindi naman kami willing ilaban, hindi naman ho kami aabot sa point na tayo, no, na 5 months na natin nilalaban to. So kailangan intindihin lang natin yung mga bagay na may mga bagay kasi tayo na hindi natin hawak, no. So kailangan nating intindihin yon. So and the moment naman na maging maayos naman lahat, naniniwala ako magiging maayos din tayo lahat eh. So, konting pasensya lang din at pag-iintindi, and sana wag tayo maniwala sa mga rumors lang din na wala namang proof or wala namang patunay. And ang mahalaga naman doon, at least alam naman namin sa sarili namin kung ano yung totoo. So, konting pag-iintindi, hindi lang naman kayo yung naiipit guys. Lahat naman tayo ngayon, talagang ginagawa natin lahat para maging maayos. Yun lang, God bless. God bless sa inyong lahat. Kung may katwiran ka, paglaban mo. Ako po siguro sa SEC, muli nakikiusap ko ako on the part of the dealers na sana actionan na sana nila yung itong pending na decision dahil marami na talagang apektado dito sa CDO na to. And sa mga dealers naman na alam ko nawawala na rin ng loob dahil sa tagal na tinakbo nito. The reason na nanahimik si company kasi yun yung advice ng mga abogado. Hindi ibig sabihin kasi na nung umpisa na hindi nagsalita si company dahil guilty siya o may tinatago. Sa totoo lang gustong-gusto nilang humarap nung una pa lang, bago pa lang binigay yung CDO. Pero in-advise kasi ng mga abogado na huwag. So, pero ngayon kung bakit nandito na kami dahil sobrang tumagal na siya. And para ipakita rin sa mga dealers na nandito kami, kaming mga dealers dito, hindi kami bibitaw sa kumpanya na to dahil ito yung kumpanya na nagpabago ng buhay namin at nagpabago ng buhay ng mga tao na naniwala sa amin. At sa huli, hindi kami scam, hindi kami scammer, inalagaan namin yung reputasyon namin ng mahabang panahon, hindi namin yan sasayangin dahil sa pera lang. Yun lang po. Ayun. Si Doktor naman. Sa akin naman po sa mga kapwa ko dealers din, sa mga grupo so humihingi po kami sa inyo ng pasensya rin na konting habaan pa ng konti ang pasensya na alam naman natin na lahat tayo ay naipit sa ganitong sitwasyon hindi po ginusto ni company, wala pong gumusto sa nangyari so pakihabaan po natin ng konti ang pasensya at pakiunawa lang po yung mga nangyayari. Dahil rest assured po, hindi naman din natutulog, hindi nga nagpapahinga halos yung mga board of directors natin. Dahil alam po naman natin ang pinaglalaban natin ay totoo. Alam po natin ay pinaglalaban natin hindi tayo scammer. So sana po sa mga kapwa ko dealers din, makuha po nating habaan ng konti yung pangunawa at para rin po sa ating lahat. Yun lang po. God bless. Sana maayos na lahat yan, Okay. Diyan po tayo pansamantalang magpapaalam. Thank you. Po si Peter Talastas, maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po pansamantalang magpapaalam. Babalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Ito po si Percy Lapid ng Tabayanan. Susunod na po ang programang Katapat at Karancho kasama po ang alamat ng Maynila, ang alkalde ng lungsod ng Maynila, Mayor Alfredo Lim at si Migs Hill. Maraming salamat at magandang yumaga!
Commissioner Siegfried Mison. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahayag